Inagaw niya ang aking asawa at binayaran iyon ng asawa ko gamit ang pawis ko. Habang nagpapakasarap sila sa first class flight patungong Australia, nakaluhod ako sa mga basag na baso ng aming anibersaryo. Matanda na siya. Nakakasuka na. Nabasa ko sa naiwang iPad niya. Pero hindi ako iiyak. Gamit ang isang pirasong papel, buburahin ko ang lahat ng yaman nila bago pa sila lumapag. Handa na ba silang maging pulubi? Siguraduhin mong hindi sasama ang matandang manang na yan, Carlos. Nakakasuka ang amoy ng kusina sa kanya. Baka mapahiya lang tayo sa Melbourne kapag nalaman nilang asawa mo ang babaeng mukhang katulong na yan. Ang mga salitang iyon, nagaling sa isang boses na kasing tamis ng honey, ngunit kasing talim ng labaha, ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Maribel. Nakatayo siya sa labas ng pintuan ng kanilang silid-tulugan, bit-bit ang isang tray ng bagong timplang kape at paboritong kakanin ni Carlos. Ang iPad na nakabukas sa ibabaw ng mesa sa pasilyo ay nagpapakita ng isang video call na hindi sinasadyang naiwang bukas. Doon, nakita niya ang mukha ni Stella, ang kanyang sekretarya na itinuturing niyang parang sariling kapatid, na humahagik-gik habang hinihimas ang kanyang tiyan na tila may laman na. Sa loob ng kusina kanina, puno ng pagmamahal si Maribel habang inihahanda ang kare-kare. Iyon ang paboritong ulam ni Carlos, ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin sa hirap at ginhawa 10 taon na ang nakalilipas. Basang-basa ang kanyang apron ng pawis at ang kanyang mga kamay ay amoy bagoong at mani. Ang amoy na tinawag ni Stella na nakakasuka. Labis ang kanyang pagtitipid. Kahit ang pambili ng bagong losyon ay tinitipid niya para lamang may madagdag sa puhunan ng kumpanya ng asawa. Ang bawat sentimo na kinita nila sa simula ay galing sa pagbebenta niya ng mga alahas na pamana pa ng kanyang yumaong ina. Ang tasa ng kape sa kanyang kamay ay nagsimulang gumatal. Ang init nito ay hindi na niya maramdaman dahil sa lamig na dahan-dahang bumabalot sa kanyang puso. Ang sandok na nakasukbit sa kanyang bulsa ay tila bumigat ng 1 tonelada. Napatingin siya sa kanyang sariling refleksyon sa salamin ng pasilyo. Isang babaeng gusot ang buhok, may mga lamat ng pagod sa ilalim ng mga mata, at suot ang isang lumang duster na ilang beses na niyang tinahian dahil sa mantsa ng mantika. Tama si Stella. Mukha siyang katulong sa sarili niyang bahay. Biglang bumukas ang pinto ng silid-tulugan. Lumabas si Carlos na kagalang-galang ang hitsura. Suot ang kanyang mamahaling tuxedo at bumabango sa amoy ng imported na pabango. Nang makita niya si Maribel, sandaling kumunot ang kanyang noo, ngunit agad itong napalitan ng isang mapagkunwaring ngiti. Lumapit siya at hinalikan ng noo ng asawa, isang halik na dati ay nagpapakilig kay Maribel, ngunit ngayon ay tila dampi na lamang ng isang patay na balat. Sabi ni Carlos sa kanya na huwag na siyang malungkot dahil kailangan niyang umalis para sa isang emergency crisis sa company nila sa Australia. Sabi pa niya na para naman daw ito sa future nilang dalawa, kaya dapat siyang maging supportive wife. Ang boses ni Carlos ay kalmado, punong-puno ng awtoridad, na tila ba ang bawat kasinungalingan ay isang katotohanang dapat sambahin. Inabot niya ang kape mula sa tray ni Maribel, uminom ng isang lagok, at muling nagreklamo na medyo matabang daw ang timpla nito ngayon. Dinala ni Carlos ang kanyang mga gamit sa pintuan. Mabilis na sumakay sa naghihintay na sasakyan nang hindi man lang lumingon sa asawang naiwang nakatayo sa ilalim ng init ng araw. Nang mawala na ang tunog ng makina ng kotse, bumalik ang isang nakabibinging katahimikan sa loob ng bahay. Si Maribel ay dahan-dahang pumasok sa opisina ni Carlos upang ayusin ang mga kalat nito, isang gawaing nakasanayan na niya bilang isang masunuring asawa. Ngunit sa ilalim ng mga dokumento sa ibabaw ng mesa, may isang itim na briefcase na naiwan. Marahil ay sa sobrang pagmamadali ni Carlos ay nakalimutan niya ito. Sa loob, hindi mga kontrata ng negosyo ang nakita ni Maribel. Sa halip, 2 tiket sa eroplano,
first class, patungong Melbourne. Ang pangalang nakasulat ay Carlos de la Cruz at Stella Monteverde. Sa ilalim ng mga tiket ay isang puting sobre mula sa isang klinika. Ang mga salitang nakasulat sa ultrasound report ay tila mga karayom na isa-isang itinusok sa kanyang mga mata. 10 weeks pregnant, healthy fetus. Napaupo si Maribel sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang mga ebidensya ng kanyang pagkawasak. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing hindi siya natulog para lamang suportahan ang mga pangarap ni Carlos ay nauwi sa isang malupit na pagtataksil. Ang amoy ng bagoong sa kanyang mga kamay ay tila mas lalong tumapang na tila ba ipinapaalala sa kanya ang lahat ng hirap na tinalikuran ng asawa para sa isang mas batang babae. Tumingin siya sa orasan sa pader. Ang eroplano ni na Carlos at Stella ay lilipad sa loob ng 2 oras. May 12 oras silang nasa ere, walang paraan para malaman ang nangyayari sa lupa at walang paraan para pigilan siya. Isang malamig na determinasyon ang dahan-dahang pumalit sa sakit na nararamdaman niya. Hinaplos ni Maribel ang mga kulubot sa kanyang mga mata, ang mga markang iniwan ng 10 taon ng paglilingkod sa isang lalaking hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Saan ba ako nagkulang, Carlos? O baka naman, ang pagkukulang ko ay ang sobrang pagmamahal sa'yo hanggang sa makalimutan ko na ang mahalin ang sarili ko? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasabay ng bawat patak ng luha na dumidilig sa malupit na katotohanang hawak niya. Tumayo siya, inalis ang kanyang maduming apron, at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi na siya nagmukhang biktima. Ibenta na natin ang lumang bahay ng pamilya niya. Wala naman siyang magagawa. Sunod-sunuran lang sa akin ang manang na yan. Pagbalik natin galing Australia, pipilitin ko siyang pirmahan ang mga papeles. Ang bawat salitang binabasa ni Maribel sa iPad ni Carlos ay tila mga laso na dahan-dahang pumapatay sa bawat selula ng kanyang katawan. Hindi lamang ang kanyang puso ang dinurog ng asawa, kundi pati na rin ang huling alaala ng kanyang mga magulang. Ang bahay na tinutukoy ni Carlos ay ang tanging pamana na iniwan sa kanya, ang tahanang naging saksi sa kanyang paglaki, at ang lupang pinaghirapan ng kanyang ama sa loob ng maraming dekada. Ngayon, nais itong gawing puhunan ni Carlos para sa bagong buhay nila ni Stella sa Melbourne. Nanginig ang mga daliri ni Maribel habang ini-scroll ang mahabang usapan ng dalawa. Nakita niya ang mga larawan ng mga mamahaling gamit sa sanggol, mga plano para sa isang modernong mansyon sa ibang bansa, at ang mga biro nila tungkol sa kung gaano kadaling linlangin ang isang katulad niya. Ang bawat hagik sa kanilang chat ay tila tunog ng libu-libong kristal na sabay-sabay na nagbabasagan sa loob ng kanyang pandinig. Tumingin siya sa paligid ng kanilang sala. Ang mga kandilang itinirik niya para sa kanilang anibersaryo ay dahan-dahan nang nauubos. Ang mga tunaw na wax ay tila mga luhang dumadaloy sa ibabaw ng mesa. Ang mga talulot ng rosas na kanyang isinabog ay hindi na mukhang romantiko, para na silang mga patak ng dugo sa gitna ng isang madilim na silid. Ang bawat dekorasyong inihanda niya ng may pagmamahal ay naging isang malupit na paalala ng kanyang kamangmangan. Sa bugso ng hindi maipaliwanag na sakit, hinablot ni Maribel ang mangkok ng kare-kare na kasing init pa ng kanyang galit. Ang mabigat na seramika ay lumipad sa hangin at tumama sa pader. Dahilan upang kumalat ang kulay dilaw na sarsa na tila isang maruming sining sa gitna ng puting dingding. Sumunod ay ang mga baso, ang mga florera, at ang bawat bagay na sumisimbolo sa 10 taon ng kanilang pagsasama. Ang bawat pagbagsak ng mga ito sa sahig ay naglalabas ng matatalim na tunog ng pagkawasak, ngunit mas malakas pa rin ang ingay ng pagguho ng kanyang sariling mundo sa loob ng kanyang dibdib. Napasandal siya sa pader
Unti-unting dumausdos hanggang sa mapaupo sa gitna ng mga basag na bubog. Nararamdaman niya ang hapdi ng maliliit na hiwa sa kanyang mga binti. Ngunit baliwala ito kumpara sa tila kinakatay niyang kalooban. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at humagulgol. Isang iyak na galing sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang iyak na nagmamakaawa sa langit na sana ay panaginip na lamang ang lahat ng ito. Sa gitna ng dilim, tila wala ng dahilan para muling sumikat ang araw sa kanyang buhay. Maribel, Diyos ko, anong nangyari rito? Ang boses ni Tita Flor ay biglang bumasag sa nakatutulig na katahimikan ng gabi. Ang matanda ay nagmamadaling pumasok. Ang kanyang mga tsinelas ay umiiwas sa mga kalat sa sahig. Nang makita niya ang kanyang pamangkin na duguan at tila nawala na sa sariling bait, agad siyang lumuhod at niyakap ito ng mahigpit. Amoy sampagwita at pagmamahal si Tita Flor. Ang tanging amoy na nagparamdam kay Maribel na ligtas siya. Tita, wala na po. Kinuha niya na ang lahat, bulong ni Maribel, sa pagitan ng mga hikbi. Ikinuwento niya ang lahat habang ang kanyang katawan ay nanginginig sa trauma. Ipinakita niya ang iPad, ang ticket at ang ultrasound na tila sumusumbat sa kanyang pagkabigo bilang isang babae. Hinawakan ni Tita Flor ang magkabilang balikat ni Maribel at tiningnan siya ng diretso sa mga mata. Walang bahid ng awa ang makikita sa mukha ng matanda, kundi isang nagbabagang determinasyon. Makinig ka sa akin, Maribel de la Cruz. Hindi ka pinalaki ng iyong ama para lamang tapakan ng isang lalaking walang hiyang yan. Ang luha mo ay masyadong mahalaga para ialay sa isang basurang katulad ni Carlos. Kumuha si Tita Flor ng isang malinis na tela at sinimulang punasan ng dugo sa binti ni Maribel. Bawat haplos nito ay tila isang utos na magising mula sa bangungot. Iiyak ka na lang ba rito habang sila ay nagdiriwang sa ibabaw ng ulap? Hahayaan mo ba silang nakawin, pati ang dangal ng iyong mga magulang? Ang bawat tanong ni Tita Flor ay tila isang mitya na muling nagpapaliyab sa namatay na apoy sa loob ni Maribel. Inalalayan ni Tita Flor si Maribel na tumayo. Kahit nanghihina, pinilit ni Maribel na ituwid ang kanyang likod. Tumingin siya sa mga basag na salamin sa sahig at sa huling pagkakataon, nakita niya ang kanyang sarili bilang isang biktima. Hindi na po, tita, wika ni Maribel. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Hindi ako papayag na maging pulubi sa sarili kong buhay habang siya ay nagpapakasasa sa pinaghirapan ko. Lumapit si Tita Flor sa lababo, kumuha ng baso ng tubig at iniabot ito sa kanya. Pagkatapos ay seryoso itong nagwika. Kung ganoon, kailangan nating kumilos ng mabilis. May 12 oras ka bago sila lumapag sa Australia. 12 oras para bawiin ang lahat ng sayo bago niya pa makuha ang huling sentimo mo. Huminga ng malalim si Maribel. Ang lamig ng tubig ay tila nagpakalma sa kanyang nag-aapoy na utak. Anong gagawin natin, tita? Tanong niya. Ang kanyang mga mata, na kanina lamang ay puno ng kawalan ng pag-asa, ay nagpakita na ng isang talim na hindi pa nakikita ni Carlos kailanman. Ngumiti ng bahagya si Tita Flor, isang ngangiting puno ng lihim at lakas. Iiyak ka na lang ba? O babawiin natin ang pinaghirapan mo? Bukas, bago pa man makatapak ang mga paa nila sa lupang banyaga, sisiguraduhin nating wala na silang babalikan. Ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang pumasok sa bintana, ngunit hindi ito nagdala ng init sa malamig na silid. Para kay Maribel, ang liwanag na ito ay hindi hudyat ng bagong pag-asa, kundi isang sulo na naglalantad sa bawat dumi at pagkawasak ng kanyang buhay. Pagkatapos ng ilang oras na pag-iyak sa bisig ni Tita Flor, tumayo siya mula sa kama. Ang bawat hakbang niya patungo sa banyo ay tila isang ritual ng paglilibing sa lumang Maribel. Binuksan niya ang gripo
at hinayaang dumaloy ang malamig na tubig sa kanyang mukha. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang mga mata niya ay mapula at namamaga, ngunit wala na roon ang takot. Ang bawat patak ng tubig na bumabagsak sa lababo ay tila naghuhugas sa kanyang pagkatao. Inaalis ang bawat bahid ng pagiging martir. Nagbihis siya ng isang maayos na blusa, inayos ang kanyang buhok, at hinarap ang araw ng may bagong uri ng katahimikan. Isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Tita, alam ko na kung nasaan ang kailangan natin. Wika ni Maribel habang pababa ng hagdan. Ang boses niya ay tuyo at matigas. Tila isang lupang hindi na kayang tablan ng ulan. Nagtungo siya sa kanilang silid-tulugan at lumuhod sa gilid ng kama. Sa ilalim ng madilim na bahaging yon, kung saan nagtatago ang mga alikabok ng nakaraan, hinila niya ang isang lumang kahon ng sapatos. Sa loob nito, kasama ang mga lumang litrato at mga liham ng pag-ibig na ngayon ay wala ng halaga. Naroon ang isang asul na folder. Dahan-dahan niyang binuklat ang mga pahina hanggang sa mahanap niya ang isang dokumento. Ang Special Power of Attorney. Naalala ni Maribel ang gabing pinapirma siya ni Carlos dito, 2 taon na ang nakalilipas. Sinabihan siya ni Carlos na kailangan ito para madaling mailipat ang mga ari-arian at maiwasan ang malaking buwis sa kumpanya. Noong panahong iyon, buong-buo ang tiwala niya. Hindi niya binasa ang maliliit na letra dahil naniniwala siyang ang asawa niya ang kanyang proteksyon. Ngayon, sa ilalim ng liwanag ng umaga, nakita niya ang katotohanan. Ang papel na ito ay nagbibigay sa kanya ng ganap na kapangyarihan sa lahat ng ari-arian ni Carlos, isang sandata na sadyang idinisenyo ng kapalaran para sa kanyang paghihiganti. Nahanap mo ba? Tanong ni Tita Flor na nakatayo sa pinto. Bitbit ang telepono. Tumango si Maribel. Nandito ang lahat, tita. Ang kumpanya, ang mga bank account, at ang mga lupang binili niya gamit ang pangalan ko. Akala niya ay mananatili akong mangmang habang buhay. Agad na tinawagan ni Tita Flor si Attorney Santos, isang matapat na kaibigan ng pamilya na matagal nang nakasubaybay sa mga hirap ni Maribel. Sa kabilang linya, mabilis na naipaliwanag ang sitwasyon. Ang batas ay nasa panig ng may hawak ng dokumento, lalo na't legal ang bawat pirma at selyo nito. Tumingin si Maribel sa malaking orasan sa kanilang sala. Ang bawat paggalaw ng kamay nito ay tila isang mabigat na hakbang sa gitna ng katahimikan. 12 oras. Iyon ang haba ng biyahe mula Manila patungong Melbourne. 12 oras na nasa loob ng isang bakal na ibon si Carlos at Stella. Malayo sa koneksyon ng mundo, walang internet at walang kaalam-alam na ang kanilang mga paa ay hindi na makakatapak sa lupa bilang mga hari at reyna. Dahan-dahang itinaas ni Maribel ang kanyang kaliwang kamay. Pinagmasdan niya ang gintong singsing sa kanyang daliri, ang simbolo ng 10 taon ng katapatan at sakripisyo. Hinawakan niya ito ng mahigpit bago ito dahan-dahang hinubad. Ang tunog ng paglapag ng singsing sa ibabaw ng kahoy na mesa ay tila isang huling hininga ng isang namatay na relasyon. Hindi niya ito tiningnan muli. Ang bawat segundo ay mahalaga at ang 12 oras na yon ang magiging pinakamahabang bangungot sa buhay ni Carlos. Mrs., kailangan nating magmadali. Wika ni Attorney Santos nang makarating ito sa bahay. Binasa niya ang dokumento ng may seryosong mukha. Sa oras na gamitin natin ang kapangyarihang ito para ilipat ang mga pondo at i-freeze ang mga account, wala nang balikan. Kapag lumapag ang eroplano nila, ang bawat sentimong inaasahan niya ay maglalaho na parang bula. Handa ka na bang gawin siyang pulubi sa gitna ng ibang bansa? Tumingin si Maribel sa labas, sa mga puno na sumasayaw sa hangin, at pagkatapos ay muling tumingin sa abogado. Gawin niyo ang dapat gawin, attorney. Hindi lamang pera ang kinuha niya sa akin, kundi ang 10 taon ng aking buhay. Panahon na para bayaran niya iyon ng buo.
Kinuha ni Maribel ang panulat at inilagay ang kanyang pirma sa mga bagong papeles. Ang bawat sutil na galaw ng dulo ng ballpen sa papel ay tila isang huling hatol na iginagawad sa isang kriminal. Ang katahimikan sa loob ng silid ay nabubasag lamang ng mabilis na paghinga ni Maribel at ang malakas na tibok ng kanyang puso na ngayon ay punong-puno na ng lamig. Ang sikat ng araw sa labas ng malaking gusali ng bangko sa Makati ay tila nakikipagpaligsahan sa kintab ng suot na sapatos ni Maribel. Sa bawat hakbang niya sa makinis na sahig ng lobby, ang tunog ng kanyang mga takong ay tila isang babala, isang hudyat na ang babaeng madalas ay nakatungo at tahimik ay wala na rito ngayon. Hawak ang kanyang bag. Nang may higpit, pumasok siya sa loob kasama si Attorney Santos at Tita Flor, ang kanyang mga anino sa gitna ng digmaang ito. Ang lamig ng aircon sa loob ng bangko ay agad na humalik sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang lamig na nagmumula sa kanyang kalooban. Lumapit sila sa mesa ng bank manager, si Mr. Rivera, isang lalaking kilala si Carlos at madalas na tumatawag sa kanilang bahay para sa mga transaksyong milyon-milyon. Nang makita niya si Maribel, isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, ngunit bakas ang pagtataka sa kanyang mga mata. "Good morning, Mrs. De La Cruz. Napadalaw po kayo? Wala po ba si Sir Carlos?" "Ang pagkakaalam ko ay nasa biyahe siya ngayon," bati ni Mr. Rivera, habang ang kanyang mga kamay ay abala sa pag-aayos ng mga papeles sa kanyang mesa. Umupo si Maribel ng tuwid. Ang kanyang likod ay tila isang kawayang ayaw ng yumuko sa bagyo. "Nasa biyahe nga siya, Mr. Rivera, at dahil wala siya, ako ang narito para asikasuhin ang aming mga account. Gusto kong ilipat ang lahat ng pondo mula sa aming joint accounts at maging sa personal accounts ni Carlos patungo sa isang bagong trust fund." Natigil ang paggalaw ni Mr. Rivera. Ang kanyang ballpen ay nanatiling nakaturo sa papel at ang kanyang nanangiti ay dahan-dahang naglaho. "Ipagpaumanhin niyo po, Mrs. Pero kailangan po natin ng pirma o beripikasyon mula kay Sir Carlos para sa ganyang kalaking halaga. Hindi po namin basta-basta magagawa yan nang wala siya." Isang mahinang tunog ng paglapag ng folder ang bumasag sa tensyon. Inilapag ni Attorney Santos ang asul na folder sa harap ng manager. Narito ang special power of attorney na nilagdaan ni Mr. Carlos de la Cruz. Ibinibigay nito kay Mrs. Maribel de la Cruz ang ganap na karapatan na pamahalaan, ilipat, at bawiin ang anumang ari-arian o pondo sa ilalim ng pangalan ng asawa niya. Legal ang dokumentong yan, Mr. Rivera, at alam mong obligado ang bangko na sundin ito. Pinagpawisan ng malapot si Mr. Rivera habang binabasa ang dokumento. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay nabubasag lamang ng mahinang pag-ikot ng electric fan sa sulok at ang mabilis na paghinga ni Maribel. Sa bawat segundong lumilipas, naisip ni Maribel ang mukha ni Carlos habang kumakain ng steak sa loob ng eroplano. Walang kamalay-malay na ang kanyang huling hininga bilang isang mayamang tao ay dahan-dahan nang nauubos. "Gawin mo na, Mr. Rivera." Ngayon din, utos ni Maribel. Ang kanyang boses ay malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Nagsimulang tumunog ang keyboard ng computer sa ilalim ng mga daliri ng manager. Sa monitor, nakita ni Maribel ang mga numerong kinakatawan ng 10 taon ng kanyang pagtitiis. 10 milyon, 12 milyon, 20 milyon. Ang bawat pag-click ng mouse ay tila isang talim na pumuputol sa mga kadenang nagtali sa kanya sa nakaraan. Nang lumitaw ang salitang "transfer successful" at ang balance sa account ni Carlos ay naging 0, nakaramdam si Maribel ng isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang bawat sentimo na kinuha ni Carlos mula sa pawis ni Maribel ay bumalik na sa tamang nagmamay-ari. Pagkatapos pirmahan ang huling dokumento, tumayo si Maribel. Habang palabas sila ng bangko, nakakita siya ng isang matandang babaeng nagbebenta ng sampagita sa gilid ng kalsada, basang-basa ng pawis sa ilalim ng sikat ng araw. Huminto si Maribel. Kumuha ng 1,000 piso
mula sa kanyang pitaka at iniabot ito sa matanda nang hindi man lamang kumukuha ng sukli. Para sa inyo po ito, Lola. Umuwi na po kayo at magpahinga. Bulong niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi nang makita ang tuwa sa mga mata ng matanda. Isang kabutihang hindi kailanman nagawa ni Carlos. Ngunit nang pumasok sila sa sasakyan, ang seryosong mukha ni Attorney Santos ay nagpabigat muli sa hangin. Tumingin ang abogado sa kanyang tablet at bumuntong hininga. Nakuha na natin ang pera mula sa mga account, Maribel. Pero may mas malaking problema tayong natuklasan sa record ng kumpanya. Sinanla ni Carlos ang kumpanya kahapon bago siya umalis. Malaki ang utang na iniwan niya at ikaw ang nakapirma bilang garantor sa ilang dokumento. Ang kaba na kanina lamang ay nawala, ay tila bumalik ng may kasamang bagsik. Tumingin si Maribel sa labas ng bintana, sa mga sasakyang mabilis na nagdadaan. Gusto mo pala akong makulong, Carlos? Gusto mo akong mabaon sa utang habang ikaw ay nagpapakasasa sa ibang bansa? May paraan pa ba, Attorney? Tanong ni Tita Flor. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Kailangan nating pumunta sa kumpanya ngayon din. Kung hindi natin ito maayos bago lumapag ang eroplano niya, baka ang kumpanya mismo ang mawala sa atin, sagot ng abogado. Hinawakan ni Maribel ang kanyang dibdib, dinarama ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ang 12 oras ay dahan-dahan nang nababawasan. Ang unang dagok ay tapos na, ngunit ang tunay na labanan sa loob ng kumpanya ay magsisimula pa lamang. Ang pintuan ng malaking boardroom ay bumukas ng walang anumang katok, dahilan upang maputol ang tawanan ng mga lalaking nakaupo sa loob. Ang ingay ng pagtama ng pintuan sa dingding ay umalingaw-ngaw sa buong silid na tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang bagong kabanata. Pumasok si Maribel na itinaas ang kanyang baba. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng mga kristal na nakasabit sa kisame ng kumpanya. Anong ginagawa mo rito, Maribel? This is a private meeting. Dapat ay nasa bahay ka at nagluluto, hindi ba? Ang boses ni Rico, ang vice-presidente at matalik na kaibigan ni Carlos, ay puno ng pangungutya. Humalakhak ang ilang miyembro ng board of directors na tila ba ang presensya ng isang asawa sa loob ng kumpanya ay isang malaking biro. Hindi kumurap si Maribel. Lumakad siya patungo sa dulo ng mahabang mesa. Ang bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng tunog ng awtoridad sa makinis na sahig. Ang kumpanyang ito ay hindi na itayo sa pamamagitan ng iyong mga tawa, Rico. Naitayo ito dahil sa lupang minana ko sa aking mga magulang na ibinenta ko para magkaroon si Carlos ng puhunan. Kaya kung may dapat na umalis sa silid na ito, hindi ako yon. Agad na tumigil ang tawanan. Inilapag ni Attorney Santos ang isang makapal na dokumento sa harap ng mga direktor. Narito ang katibayan na si Mrs. Maribel de la Cruz ang may hawak ng 51% ng shares ng kumpanyang ito sa ilalim ng isang lihim na kasunduan sa simula pa lamang. At narito rin ang ebidensya ng paglustay ni Carlos de la Cruz sa pondo ng kumpanya upang bumili ng ari-arian sa Australia sa ilalim ng pangalan ng kanyang kabit. Ang bawat pahina na binubuklat ng mga direktor ay tila isang malakas na sampal sa kanilang mga mukha. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat, tila isang bagyo na nagbabadya. Nakita ni Maribel ang takot sa mga mata ni Rico nang mapagtanto nitong ang tinitingala nilang CEO ay isang magnanakaw na handang isakripisyo ang kumpanya para sa pansariling hilig. Gusto niyo bang malunod kasama ni Carlos? Tanong ni Maribel. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may dalang bigat ng isang hatol. O gusto niyo bang iligtas ang kumpanya sa ilalim ng aking pamumuno? May 12 oras lang tayo bago maging huli ang lahat. Nagsimula ang bulungan sa pagitan ng mga miyembro ng board sa harap ng katotohanang mawawalan sila ng pera at reputasyon. Mabilis silang nagdesisyon. Ang botohan ay hindi tumagal ng 5 minuto. Sa isang iglap,
Ang bawat kamay na itinaas ay naging pako sa kabaong ng karera ni Carlos. Inalis siya sa pwesto bilang CEO at sa unang pagkakataon, ang kumpanya ay nasa kamay na ng tunay na nagmamay-ari nito. Dahan-dahang lumapit si Maribel sa upuan na nasa dulo ng mesa, ang upuan ni Carlos. Hinawakan niya ang sandalan nito, ang lamig ng balat ng upuan ay tila isang paalala ng kawalan ng puso ng taong dating nakaupo rito. Umupo siya ng dahan-dahan, ninanamnamang bawat sandali ng tagumpay na binayaran niya ng 10 taon ng luha. Kinuha niya ang litrato nilang dalawa ni Carlos na nasa ibabaw ng mesa. Sa litratong yun, mukha silang masaya. Ngunit ngayon, nakikita niya ang bawat bakas ng kasinungalingan sa mga mata ng asawa. Marahang itiniwarik ni Maribel ang litrato sa ibabaw ng mesa, hindi na hinayaang makita pa ang kanilang mga mukha. Bago pa man siya makapagsimula sa kanyang unang utos, isang batang babae na nagsisilbing sekretarya ang lumapit sa kanya nang may panginginig sa katawan. Mrs. Ma'am Maribel, ito po. Pinapabigay po ito ng dating sekretarya ni Sir Carlos bago siya umalis kahapon. Sabi niya, mahalaga raw po ito para sa inyo. Iniabot ng babae ang isang maliit na USB drive. Agad itong isinalpak ni Maribel sa kanyang computer. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila nakikipag-unahan sa bilis ng pag-load ng mga file sa screen. Nang bumukas ang unang folder, ang kanyang hininga ay tila tumigil. Hindi lamang pala kumpanya ang isinanla ni Carlos. Nakita ni Maribel ang mga dokumentong may peke niyang pirma, isang plano upang i-frame siya sa kasong malaking estafa sa oras na lumapag ang eroplano sa Australia. Nais ni Carlos na siya ang makulong habang ang asawa ay nagpapakasaya sa piling ng iba. Gusto mo pala akong mabulok sa kulungan, Carlos? Bulong ni Maribel sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. Hinatulan mo na ang sarili mo. Tumayo si Maribel at tumingin sa labas ng malaking bintana ng opisina. Tanaw ang buong syudad ng Makati. Ang 12 oras ay dahan-dahan nang lumilipas. 1 oras na lamang at ang eroplano ni Carlos ay lalandi na sa lupang banyaga. Isang lupang hindi magbibigay sa kanya ng proteksyon, kundi ng kanyang sariling impyerno. Sa loob ng marangyang cabin ng first class, ang bawat detalye ay tila sadyang idinisenyo para sa kaginhawaan ng mga taong may hawak ng mundo. Ang amoy ng mamahaling balat ng mga upuan ay humahalo sa samyo ng bagong bukas na bote ng champagne. Habang ang eroplano ay dahan-dahang bumabagtas sa madilim na kalangitan, si Carlos ay nakasandal ng maluwag. Ang kanyang mukha ay bakas ng isang tagumpay na tila ba wala nang makakapigil pa. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang baso. Pinagmamasdan ang maliliit na bula na sumasayaw sa loob ng ginintuang alak. Cheers, babe. Sa wakas, malayo na tayo sa lahat ng ingay sa Manila. Simula na ito ng tunay nating buhay sa Melbourne, wika ni Carlos, habang ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Si Stella, na nakasuot ng isang seda na pantulog na kasing kintab ng kanyang mga ambisyon, ay dahan-dahang humilig sa balikat ni Carlos. Inabot niya ang kamay ng lalaki at inilagay ito sa ibabaw ng kanyang tiyan. Alam mo, Carlos, deserve natin ito, lalo na ang baby natin. Ayoko namang lumaki siya sa tabi ng isang babaeng walang alam gawin, kundi ang magmukhang kawawa at magreklamo tungkol sa kumpanya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Carlos. Hinaplos niya ang buhok ni Stella. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malamlam na ilaw ng cabin. Huwag mo nang isipin si Maribel. Panigurado, sa mga oras na ito, baka natutulog na yon sa gitna ng mga basahan sa bahay. O kaya naman ay umiiyak habang hinahanap ako. Masyado siyang mahina, Stella. Isang manang na nakulong sa loob ng kusina habang ang mundo ay mabilis na umiikot sa labas.
Nagpatuloy ang kanilang usapan tungkol sa mga plano sa ibang bansa. Ang mansyon na may malawak na hardin, ang mga yaya na magsisilbi sa kanila, at ang kalayaang hindi na kailangang magpaliwanag sa kahit na sino. Stella, na may ngiti ng isang reynang nakakuha ng corona, ay humiling pa na agad na putulin ang lahat ng komunikasyon kay Maribel pagkalapag nila. Huwag mo nang bigyan ng kahit ₱1 yung matandang yan pagdating natin doon, ha? Let her rot in that old house. Of course, babe. Lahat ng pera ko para sa inyo lang ng anak ko. Wala nang matitira para sa kanya. Sagot ni Carlos ng may kasiguraduhan. Ngunit ang katahimikan ng gabi sa ibabaw ng ulap ay biglang nabasag ng dahan-dahang yumigid ang buong katawan ng bakal na ibon. Ang mga baso sa ibabaw ng kanilang mesa ay gumalaw. Ang tubig sa loob ay lumikha ng maliliit na alon na tila ba isang babala mula sa kalikasan. Ang tunog ng dahan-dahang pag-ugong ng makina ay naging mas malalim at ang ilaw ng fasten seatbelt ay biglang nagningning ng paulit-ulit. Isang tinig mula sa intercom ang bumasag sa katahimikan. Ladies and gentlemen, we are experiencing some turbulence. Please remain seated and keep your seatbelts fastened. Wala lang yan, babe. Kaunting alon lang sa himpapawid. Pampalakas loob ni Carlos kay Stella na tila medyo kinabahan. Upang lalong mapanatag ang loob ng kanyang kasama, tinawag ni Carlos ang isang flight attendant. Miss, can I see your luxury duty-free catalog? Gusto ko sanang bumili ng regalo para sa asawa ko. I mean, para sa fiancé ko. Inabot ni Carlos ang makapal na katalogo at itinuro ang isang kwintas na may malaking diamante. Isang kwintas na ang halaga ay katumbas na ng isang maliit na bahay. Inilabas niya ang kanyang itim na credit card, ang simbolo ng kanyang kapangyarihan at yaman na pinaghirapan ni Maribel. Inilagay ng flight attendant ang card sa maliit na makina para sa wireless na transaksyon. Ang bawat tibok ng puso ni Carlos ay tila sumasabay sa mabagal na pagtakbo ng mga numero sa screen ng makina. Nanatiling tahimik ang lahat, maliban sa mahinang tunog ng hangin sa labas ng eroplano. Processing. Ang tanging nakasulat sa screen, ang maliliit na tuldok ay paulit-ulit na umiikot, tila ba naghahanap ng isang bagay na wala na roon. 1 minutong lumipas, 2 minuto, ngunit ang transaksyon ay hindi pa rin natatapos. Ang dahan-dahang pagkunot ng noo ng flight attendant ay nagpadama ng isang hindi maipaliwanag na kaba sa dibdib ni Carlos habang ang eroplano ay muling nayanig ng isang malakas na bugso ng hangin. I-cancel ang lahat ng supplementary cards sa ilalim ng pangalang Carlos de la Cruz. Ngayon din. Ang boses ni Maribel sa telepono ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Tila isang talim ng kutsilyo na dahan-dahang pumuputol sa huling hibla ng koneksyon. Habang nakaupo siya sa kanyang bagong opisina, ang bawat pag-click ng mouse at bawat salitang binitawan niya sa mga customer service representative ay tila isang pako na ibinabaon niya sa kabaong ng ambisyon ni Carlos. Ang mga credit card na ginagamit ng kanyang asawa para ipagmalaki ang yaman na hindi naman sa kanya ay isa-isang naglalaho ang saysay. Hindi tumigil doon si Maribel. Gamit ang tulong ng isang translator at ni Attorney Santos, tinawagan niya ang real estate agent sa Melbourne. Ang transaksyon para sa villa sa Torak ay kinakansela na namin. Ang pondong gagamitin para doon ay nagmula sa isang ilegal na gawain at kasalukuyan nang nasa ilalim ng investigasyon, paliwanag ng abogado sa kabilang linya. Ang pangarap ni Carlos na isang mansyon na may malawak na hardin para sa kanyang bagong pamilya ay gumuho bago pa man niya ito mahawakan. Maging ang marangyang hotel na dapat ay tutuluyan nila ni Stella, pagkalapag sa Australia ay hindi pinatawad ni Maribel. Sa isang maikling tawag, ang kanilang reservation ay binura sa system. Ang bawat hakbang ni Maribel ay tila isang paglilinis, isang pagbura sa bawat bakas ng kapangyarihan
na ipinahiram niya kay Carlos sa loob ng 10 taon. Pumasok si Tita Flor sa silid, bitbit ang isang baso ng mainit na tsa. Ang bango ng mansanilya ay humalo sa lamig ng aircon na nagbibigay ng kakaibang kapanatagan sa paligid. Inilapag ng matanda ang tsaa sa mesa at hinawakan ng balikat ng kanyang pamangkin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga. Nakikita ang isang babaeng muling nabuhay mula sa sarili nitong mga abo. Proud ako sa iyo, Maribel. Sa wakas, natutunan mo nang lumaban. Bulong ni Tita Flor. Ang boses ay puno ng pagmamahal na tila isang yakap. Ngumiti ng bahagya si Maribel, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa malaking bintana kung saan tanaw ang unti-unting pagdidilim ng langit sa Manila. Hindi pa tapos ang lahat, tita. Kailangan ko ring linisin ang bahay natin. Ayaw kong may matira, kahit isang amoy ng pagtataksil niya doon. Nang makauwi sila sa bahay, tinawag ni Maribel ang mga tauhan ng basurero. Isa-isang inilabas ang mga mamahaling sapatos, mga imported na suit, at mga mamahaling relo ni Carlos. Ang bawat piraso ng tela at bawat kagamitang sumisimbolo sa pagiging matagumpay na lalaki ni Carlos ay itinapon sa malaking truck ng basura. Ang tunog ng pagbagsak ng mga ito sa loob ng truck ay tila isang masayang musika sa pandinig ni Maribel. Sa huli, pumasok si Maribel sa kanilang bodega at kinuha ang isang lumang kahon. Doon, nakatago ang kanyang puting damit pangkasal. Ang damit na suot niya noong nangako siyang magiging tapat hanggang kamatayan. Dinala niya ito sa gitna ng bakuran. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kumuha siya ng isang mitsa at sinimulang silaban ang laylayan ng puting tela. Ang apoy ay dahan-dahang gumapang pataas, nilalamon ang bawat tahi at bawat detalye ng damit na puno ng mga pangarap na nauwi sa wala. Ang init ng apoy ay dumampi sa kanyang mukha, ngunit hindi siya lumayo. Pinanood niya ang bawat hibla ng tela na maging abo. Nararamdaman ang bawat bigat sa kanyang dibdib na unti-unti ring sumasama sa usok patungo sa kalangitan. Wala nang Maribel na biktima. Wala nang asawang martir. Tumingin si Maribel sa kanyang relo. Ang mga kamay nito ay tila mabilis na humahabol sa tadhana. 1 oras na lang, tita, wika niya. Ang boses ay kasing lamig ng simoy ng hangin sa gabi. 1 oras na lang at malalaman nila kung gaano kasakit ang mahulog mula sa langit na itinayo nila sa ibabaw ng aking mga luha. Lalapag na sila sa impyerno. Ang marahas na pagdampi ng mga gulong ng eroplano sa semento ng runway ay tila isang malakas na hampas ng tadhana na yumanig sa buong kabuuan ng sasakyang himpapawid. Sa wakas, lumapag na sila sa Melbourne. Para kay Carlos at Stella, ang bawat pag-ikot ng gulong ay tila mga hakbang patungo sa isang kahariang sila ang maghahari. Sa loob ng marangyang cabin, nagsimulang mag-ayos ng sarili si Stella. Inilalagay ang pinakamahal na lipstick na tila bayo ng kanyang magiging korona sa bagong lupain. Welcome to our new life, babe. Masayang bulong ni Stella habang nakakapit sa braso ni Carlos. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng eroplano ay humahalo sa bango ng kanilang tagumpay. Pagkababa sa eroplano, dumiretso sila sa isang tanyag na duty-free shop sa loob ng airport. Nakita ni Stella ang isang limitadong edisyon ng isang bag na gawa sa balat ng buwaya. Carlos, gusto ko ito. Ito ang magiging kauna-unahang regalo mo sa akin dito sa Australia. Wika niya ng may malambing na boses na tila isang hiling na hindi maaaring tanggihan. Ngumiti si Carlos. Ang kanyang dibdib ay busog sa yabang. Kuhanin mo na, babe. Kahit 2 pa. Inilabas niya ang kanyang itim na credit card at ibinigay sa cashier ng may seryosong mukha. Ang tunog ng pagpasok ng card sa makina ay tila isang mabilis na tibok ng puso. Ngunit sa halip na ang pamilyar na tunog ng pag-aproba, isang matalim na pulang ilaw ang lumitaw sa screen. Ang cashier, na may malamig na tingin,
ay muling sinubukang ipasok ang card. Makalipas ang ilang sandali, ibinalik niya ito kay Carlos. "I'm sorry, sir. This card has been declined. Would you like to try another one?" Bahagyang napahiya si Carlos. "Baka may problema lang sa signal niyo, subukan mo ito." Wika niya habang iniabot ang isa pang gintong card. Ngunit muli, ang screen ay nagpakita ng parehong mensahe. Declined. Sinubukan niya ang pangatlo, pang-apat, hanggang sa maubos ang lahat ng card sa kanyang pitaka. Ang bawat pagtanggi ng makina ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao sa harap ng mga taong nakapila sa likuran nila. "Carlos, anong nangyayari? Akala ko ba unlimited ang pera natin?" Ang boses ni Stella ay nagsisimula nang mawalan ng tamis, napapalitan ng isang iritasyon na hindi maitago. "Sandali lang, Stella. Baka may aberya lang sa bangko sa Manila," sagot ni Carlos, habang ang mga butil ng pawis ay nagsisimulang gumapang sa kanyang noo kahit na napakalamig ng paligid. Paglabas nila sa gate ng airport, sinalubong sila ng isang malamig at malakas na simoy ng hangin ng Melbourne. Isang hanging tila may dalang mga tinik na tumatagos sa kanilang mamahaling suot. Inaasahan ni Carlos ang isang marangyang limousine na may hawak na karatula ng kanyang pangalan, ngunit ang tanging nakita niya ay ang siksikang mga tao at ang tunog ng mga bus na naglalabas ng maiitim na usok. Walang sumundo sa kanila. Ang driver na binayaran niya ng malaki ay wala sa paningin. Dali-daling kinuha ni Carlos ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang bangko sa Manila. Pagkatapos ng ilang minutong paghihintay sa linya, isang boses ng customer service ang sumagot. Ang bawat salitang binitawan ng nasa kabilang linya ay tila isang malaking pader na gumuho sa ibabaw ni Carlos. "Sir, as per our records, all your accounts have been cleared out earlier today through a special power of attorney exercised by your wife, Mrs. Maribel de la Cruz. The current balance is 0. Ang telepono ay dahan-dahang ninitiw mula sa nanginginig na kamay ni Carlos. Ang tunog ng pagtama ng gadget sa matigas na semento ay umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig, na tila ang tunog ng sarili niyang buhay na nagkakaburag-burag. Napasandal siya sa isang poste. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang kanyang tuhod ay tila nawalan ng buto. 0. Walang laman. Bulong niya sa hangin, habang ang ulan sa labas ng airport ay nagsisimulang pumatak ng malakas na tila nakikiramay sa kanyang pagbagsak. "Anong 0? Carlos, wag mo akong biruin ng ganyan. Paano na ang hotel natin? Paano na ang kakainin ko? Buntis ako, Carlos." Galing kay Stella ang isang matinis na sigaw na naging dahilan upang lumingon ang mga dumadaan. Ang babaeng kanina lang ay mukhang anghel ay naging isang tila halimaw na puno ng galit at panunumbat. Nakatayo sila sa gitna ng malawak na airport. 2 taong tila mga basang sisiw sa gitna ng isang banyagang lupain. Wala silang pera, walang matutuluyan, at walang kakampi. Ang bawat pangarap na itinayo nila sa ibabaw ng kasinungalingan ay tinangay ng malupit na hangin ng Melbourne. Sa Manila, sa kabilang panig ng mundo, si Maribel ay nakatayo sa kanyang bintana, pinagmamasdan ng payapang gabi. Alam niyang sa mga sandaling ito, ang impyernong inihanda niya para sa 2 taksil ay nagsisimula na. Ang pag-vibrate ng cellphone sa ibabaw ng makinis na mesa ay tila isang mabilis na tibok ng kaba. Ngunit hindi kaba ang naramdaman ni Maribel, kundi isang malamig na kapayapaan. Sa screen ng kanyang telepono, isang banyagang numero ang lumitaw. Isang numerong nagmumula sa Melbourne. Hinayaan niya muna itong tumunog ng ilang ulit. Ninanamnam ang bawat sandali ng paghihintay ng taong nasa kabilang linya. Bago niya dahan-dahang pinindot ang button para sagutin ito. "Maribel, hayop ka. Anong ginawa mo sa mga account ko? Bakit nag-0 ang lahat? Magnanakaw ka." Ang boses ni Carlos sa kabilang linya ay tila isang hayop na nasugatan, puno ng galit at takot na umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na opisina ni Maribel. Ang dating boses na puno ng awtoridad at kayabangan
ay naging matinis at desperado. Sumandal si Maribel sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malawak na lungsod sa labas ng bintana. Hello, Carlos. Sana ay nagustuhan niyo ang pagsalubong ng Melbourne sa inyo. Malamig ba ang simoy ng hangin dyan? Ang boses ni Maribel ay kalmado. Bawat salita ay tila isang banayad na haplos na may dalang lason. Huwag mo akong idaan sa ganyan, Maribel. Ibalik mo ang pera ko. Magdedemanda ako. Ipapapulis kita. Ninakawan mo ang asawa mo. Galing kay Carlos ang isang malakas na sigaw na tila ba kaya nitong basagin ang screen ng telepono. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Maribel. Pera mo, Carlos. Ang perang yon ay mula sa mga alahas ng nanay ko na ibinenta ko para magkaroon ka ng puhunan. Ang perang iyon ay mula sa mga gabi na hindi ako natulog para asikasuhin ang mga papeles mo habang ikaw ay nakikipaglandian sa sekretarya mo. Binawi ko lang ang inutang mo, Carlos, kasama na ang interes ng 10 taon kong pagtitiis. Wala kang karapatan. Asawa kita. Muling hirit ni Carlos, ngunit ang kanyang boses ay nagsisimula ng mabasag. Asawa? Nakalimutan mo na yata ang dokumentong pinirmahan mo, Carlos, ay ang special power of attorney na ibinigay mo sa akin. Sabi mo noon, magtiwala ako sa'yo. Ngayon, ginamit ko lang ang tiwalang yon para iligtas ang kumpanya mula sa isang magnanakaw na katulad mo. Alam ko ang tungkol sa paglustay mo ng pondo. Alam ko ang tungkol sa mga pekeng dokumentong inihanda mo para ipakulong ako. Pero huli ka na, Carlos. Hawak ko na ang lahat ng ebidensya. Natahimik ang kabilang linya. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mabilis na paghinga ni Carlos at ang mahinang ingay ng mga tao sa background ng airport. Nang muling magsalita si Carlos, ang galit ay napalitan ng isang nakakaawang tono. Ang tono ng isang taong alam na wala na siyang takasan. Mahal, Maribel, please, huwag mo namang gawin ito sa akin. Nandito kami sa kalsada. Gutom na si Stella, buntis siya. Kailangan niya ng matutuluyan. Kahit kaunti lang, mag-iwan ka naman para sa bata. Please, Maribel, mahal mo pa naman ako, di ba? Ang salitang mahal na lumabas sa bibig ni Carlos ay tila isang maruming basura sa pandinig ni Maribel. Ang asawa mong nagmahal sa'yo ay namatay na, Carlos. Namatay siya sa gitna ng kusina habang tinitingnan ang ultrasound ng kabit mo. Ang babaeng kausap mo ngayon ay ang CEO ng kumpanyang kinuha mo sa kanya. Huminga ng malalim si Maribel. Ramdam ang bigat ng 10 taon na dahan-dahang nawawala sa kanyang balikat. Huwag kang mag-alala para sa bata, Carlos. Sigurado akong makakahanap si Stella ng paraan. Tutal, eksperto naman siya sa paghahanap ng mga lalaking mauuto niya. Enjoy the winter in Melbourne, Carlos. Sabi nila, ang lamig daw doon ay tumatagos hanggang sa buto. Maribel, huwag, Maribel. Hindi na hinintay ni Maribel ang susunod na sasabihin ni Carlos. Pinindot niya ang end call button ng may dutkwat na galaw. Ang katahimikan ay muling bumalik sa kanyang opisina. Isang katahimikang puno ng kapayapaan at katarungan. Inilapag niya ang telepono sa mesa at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, hindi na siya natatakot sa bukas. Pumasok si Tita Flor sa silid, bit-bit ang isang folder. May kailangan kang malaman tungkol kay Stella, Maribel. Hindi lang pala ikaw ang niloloko nila. Tumingin si Maribel sa kanyang tita. Ang kanyang kilay ay bahagyang tumaas. Ano yon, tita? Ang baby na ipinagmamalaki ni Stella. Hindi kay Carlos iyon. May iba siyang karelasyon sa Melbourne, isang lalaking banyaga na akala niya ay mas mayaman kay Carlos. Ginamit lang niya si Carlos para makapunta doon ng libre, paliwanag ni Tita Flor nang may mapait na ngiti. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Maribel. Karma nga naman, tita. Mabilis pa sa 4:00. Ang malamig na simoy ng hangin sa Melbourne
ay tila naging mga matatalim na kutsilyo na humihiwa sa bawat bahagi ng balat ni Carlos. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada, basang-basa ng ulan, habang ang kanyang mga kamay ay pilit na niyayakap ang sariling katawan upang humanap ng kaunting init. Sa tabi niya, ang tatlong malalaking valley na naglalaman ng kanilang mga mamahaling gamit ay nagsisimula na ring mabasa, tila mga rebulto ng kanilang naglahong karangyaan. Carlos, ano ba? Galaw-galaw naman. Kanina pa tayo rito. Giniginaw na ako. Mag-taxi na tayo. Pumunta na tayo sa hotel. Ang boses ni Stella ay hindi na ang malambing na tinig na nakasanayan ni Carlos. Ito ay naging matinis, puno ng iritasyon, at tila babawat salita ay isang utos na dapat sundin. Tumingin si Carlos kay Stella nang may bakas ng kawalan ng pag-asa. Stella, narinig mo naman ang sinabi ni Maribel. 'Di ba? Wala na tayong pera. Zero ang account ko. Kahit pambayad sa taxi, wala ako. Ang tanging dala ko lang ay ang barya sa bulsa ko na hindi sapat para sa isang upuan sa bus. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Stella. Humakbang siya palayo kay Carlos. Ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri habang tinitingnan ang lalaking dati ay itinuturing niyang tiket patungo sa karangyaan. So anong plano mo? Magmakaawa sa gilid ng kalsada? Akala ko ba matalino ka, Carlos? Akala ko ba kontrolado mo ang asawa mo? Ang sabi mo sa akin, ikaw ang hari ng kumpanya nyo. Pero bakit ngayon mukha kang basang sisiw na hindi alam kung saan pupunta? Stella, please. Wag ngayon. Masakit na ang ulo ko. Isipin muna natin ang baby natin. Kailangan nating magtulungan. Pagmamakaawa ni Carlos habang sinusubukang hawakan ang kamay ni Stella. Ngunit mabilis na iwinaksi ni Stella ang kamay ni Carlos. Ang kanyang muka ay naging kasing lamig ng semento sa ilalim ng kanilang mga paa. Anong baby natin? Carlos, seryoso ka ba? Akala mo ba talaga, sa isang lalaking katulad mong madaling mauto, itataya ko ang buhay ko? Natigil ang paghinga ni Carlos. Anong ibig mong sabihin? Humalakhak si Stella, isang tunog na mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap ni Carlos sa buong buhay niya. Ang baby na ito, Carlos, ay hindi sa'yo. Akala mo ba ikaw lang ang lalaki ko? Ginamit lang kita para makakuha ng visa at para makarating dito sa Melbourne ng libre. May naghihintay sa akin dito, isang lalaking totoong mayaman. Hindi katulad mo na isang huwad na CEO na pinapatakbo lang pala ng asawa. Ang bawat salitang binitawan ni Stella ay tila mga pako na ibinabaon sa puso ni Carlos. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang mundo ay hindi lamang gumuho, kundi naging abo sa harap ng kanyang mga mata. Ang babaeng pinagpalit niya sa kanyang asawa, ang babaeng binigyan niya ng lahat ng luho, ay ang mismong tao na wawasak sa huling bahagi ng kanyang pagkatao. Isang puting sasakyan ang dahan-dahang huminto sa harap nila. Ang ilaw nito ay naging dahilan upang mapapikit si Carlos. Mabilis na kinuha ni Stella ang kanyang isang bali, ang valing naglalaman ng mga alahas at pera na laging itinatago ni Stella sa kanyang bag nang hindi nalalaman ni Carlos. Goodbye, Carlos. Enjoy your winter. Sana ay kasya ang tuksido mo para gawing kumot sa kalsada. Wika ni Stella bago siya pumasok sa loob ng sasakyan. Ang ugong ng makina ng sasakyan ay dahan-dahang naglaho. Sa gitna ng malakas na ulan, iniwan ang isang Carlos na nakaluhod sa basang semento. Ang tunog ng ulan na tumatama sa mga plastik na valley ay ang tanging musika na naririnig niya sa gitna ng kanyang kalungkutan. Nawala ang kanyang kumpanya, nawala ang kanyang yaman, nawala ang kanyang dangal, at sa huli, nawala rin ang babaeng inakala niyang mahal siya. Napatingala si Carlos sa madilim na langit ng Melbourne. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay tila mga luha ng langit na kumukutya sa kanyang kamangmangan. Ngayon lamang niya napagtanto ang halaga ng bawat sakripisyo ni Maribel.
Ang bawat gabing naghintay ito sa kanya at ang bawat pagkakataong pinatawad siya nito. Ngunit huli na ang lahat. Sa Manila, sa kabilang dulo ng mundo, si Maribel ay mahimbing na natutulog, panatag ang loob dahil alam niyang ang katarungan ay hindi natutulog. Habang si Carlos naman ay nagsisimulang maranasan ang unang gabi ng kanyang buhay bilang isang taong walang tahanan, walang pangalan, at walang kinabukasan sa gitna ng isang banyagang lupain. 6 na buwan ang mabilis na lumipas na tila ba ang panahon ay nakikipag-unahan sa bilis ng pagbabago sa buhay ni Maribel. Ang bawat umaga ay hindi na nagsisimula sa amoy ng kape na inihahanda para sa isang asawang hindi naman marunong magpasalamat. Sa halip, ang sikat ng araw na tumatama sa kanyang bintana ay nagdadala ng samyo ng bagong pag-asa at kalayaang matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Nakatayo si Maribel sa harap ng salamin, pinagmamasdan ang kanyang bagong anyo. Ang mahaba at laging nakapusod niyang buhok ay pinalitan na ng isang maikli at modernong gupit na bumagay sa kanyang matapang na mukha. Suot niya ang isang puting power suit na sadyang itinahi para sa kanya. Malinis, matikas, at puno ng awtoridad. Wala na ang mga lamat ng pagod sa ilalim ng kanyang mga mata. Napalitan na ito ng isang ningning na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Handa na po ang sasakyan, Ma'am Maribel. Wika ng kanyang bagong personal assistant sa labas ng pintuan. Tumango si Maribel at kinuha ang kanyang bag. Sa bawat hakbang niya sa loob ng kanyang bagong bahay, ang tunog ng kanyang mga takong ay tila isang kanta ng tagumpay. Pagdating niya sa opisina, ang dating tawanan at pangungutya ng mga empleyado ay napalitan ng isang malalim na respeto. Ang bawat tao na nadadaanan niya sa lobby ay yumuyukod ng bahagya bilang pagkilala sa babaeng hindi lamang nagligtas sa kumpanya mula sa pagkalugi, kundi nagdala pa rito sa rurok ng tagumpay. Sa loob ng kanyang malawak na opisina, naghihintay si Attorney Santos. May nakalatag na mga papeles sa ibabaw ng mesa, mga papeles na may malaking tatak ng korte. Good morning, Maribel. O dapat ko na bang sabihing CEO de la Cruz? Biro ng abogado habang iniabot ang isang panulat. Ngumiti si Maribel. Isang ngiting totoo at walang halong pait. Maribel na lang, attorney. Alam mo namang utang ko sa inyo ni Tita Flor ang lahat ng ito. Narito na ang pinal na desisyon ng korte tungkol sa inyong annulment at ang petition for judicial separation of property. Dahil sa pag-abandon sa iyo ni Carlos at ang mga ebidensya ng kanyang pagnanakaw sa kumpanya, ibinigay ng korte ang lahat sa iyo. Wala na siyang anumang karapatan sa bawat sentimong kikitain mo simula ngayon. Malaya ka na. Maribel, ganap na malaya, paliwanag ni Attorney Santos. Dahan-dahang kinuha ni Maribel ang panulat. Ang pagdampi ng tinta sa papel ay tila isang huling hakbang sa isang mahabang tulay na nagdurugtong sa kanyang nakaraan at kasalukuyan. Pinirmahan niya ang kanyang pangalan bilang Maribel Rivera, ang kanyang apelyido sa pagkadalaga. Sa bawat titik na isinulat niya, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib na tila ba isang mabigat na kadena ang tuluyan ng naputol. Ano ang susunod na plano mo? Tanong ni Tita Flor. Nakapapasok lang, bit-bit ang isang bungkos ng sariwang bulaklak para sa mesa ni Maribel. Huminga ng malalim si Maribel at tumingin sa malawak na bintana kung saan tanaw ang asul na langit. Gusto kong gamitin ang bahagi ng kinita natin para sa isang foundation, tita. Isang center para sa mga kababaihang nakakaranas ng pang-aabuso at pagtataksil. Gusto kong iparamdam sa kanila na hindi sila nag-iisa at may buhay pa pagkatapos ng bagyo. Ito ang kanyang golden moment, ang paggawa ng kabutihan mula sa kanyang sariling sakit. Ang kumpanyang dati ay simbolo ng kanyang pagkaalipin ay naging instrumento na ngayon ng pagtulong sa kapwa. Sa loob ng 6 na buwan, hindi lamang ang kumpanya ang na-restructure ni Maribel,
kundi pati na rin ang kanyang sariling pagkatao. Ngunit sa gitna ng kanilang masayang usapan, tumunog ang intercom sa kanyang mesa. "Mama Maribel, pasensya na po sa istorbo. Pero may isang lalaki po sa labas ng gate. Kanina pa po siya doon. Ayaw umalis. Sabi po ng security, mukha raw po siyang taong grasa pero pinipilit niyang kilala niyo raw siya." Kumunot ang noo ni Maribel. Sino raw siya? Hindi po namin maintindihan ang pangalan niya dahil putol-putol ang salita niya, ma'am. Pero may hawak po siyang luma at maduming litrato niyo. Gusto niyo po bang ipatawag namin ng pulis? Isang kakaibang kaba ang dumaan sa puso ni Maribel, ngunit agad din itong napalitan ng isang malamig na determinasyon. Tumingin siya kay Tita Flor at kay Attorney Santos. Dahan-dahan siyang tumayo at lumakad patungo sa monitor ng security camera na nasa kanyang mesa. Sa screen, nakita niya ang isang lalaking nakaluhod sa semento sa labas ng malaking gate ng kumpanya. Ang kanyang suot ay gulanit, marumi, at puno ng mantsa. Ang kanyang buhok ay mahaba at magulo, at ang kanyang mukha ay sadyang itim dahil sa dumi at init ng araw. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang mga matang nakatingala sa kamera ay pamilyar pa rin kay Maribel. Ang lalaking dati ay tinitingala bilang isang makapangyarihang CEO. Ang lalaking dati ay kumakain sa mga mararangyang restaurant ay naroon ngayon sa kanyang harapan, isang pulubi na humihingi ng awa sa pintuan ng babaeng kanyang minaliit. Carlos. Bulong ni Maribel. Ang kanyang boses ay walang bahid ng awa, kundi isang malalim na pagkamangha sa bilis ng gulong ng palad. Dahan-dahang bumukas ang malaking salaming pinto ng kumpanya at kasabay nito ang paglabas ni Maribel na tila isang reynang bumababa mula sa kanyang trono. Ang bawat hakbang niya sa semento ay may dalang bigat at awtoridad. Habang sa likuran niya ay nakabantay ang dalawang malalaking security guard. Huminto siya sa sapat na distansya, hindi hinahayaang madampian ng dumi ang kanyang puting suot at pinagmasdan ng lalaking nakasubsob sa kanyang paanan. Maribel. Maribel, ikaw ba yan? Ang boses ni Carlos ay tila isang gasgas na plaka, paos at halos hindi marinig dahil sa panginginig. Itinaas niya ang kanyang mukha at doon ay nakita ni Maribel ang isang anyo na sadyang mahirap kilalanin. Ang kanyang mga pisngi ay humubog na dahil sa gutom. Ang kanyang balat ay nasunog na ng init at puno ng mga sugat. At ang kanyang mga mata ay wala ng ningning ng kayabangan. Tanging takot at desperasyon na lamang ang naroon. Dahan-dahang lumuhod si Carlos sa harap ng gate. Ang kanyang maruruming kamay ay pilit na inaabot ang dulo ng sapatos ni Maribel. "Patawarin mo ako, mahal. Maribel, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Niloko ako ni Stella, kinuha niya ang lahat sa akin sa Melbourne. Pinatapon ako pabalik dito dahil wala akong papel. Wala akong matuluyan, Maribel. Gutom na ako." Isang malamig na katahimikan ang namayani sa paligid. Ang mga empleyado na nakasilip sa malalaking bintana ng kumpanya ay tila nakikiramdam sa bawat segundong lumilipas. Hindi gumalaw si Maribel. Wala siyang naramdamang galit, wala ring saya sa nakikita niyang paghihirap ng dating asawa. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na pagkaasiwa na tila ba tinitingnan niya ang isang estrangherong nagkakalat sa kanyang harapan. "Tumayo ka dyan, Carlos. Nakakahiya sa mga tao." Wika ni Maribel. Ang boses ay direkta at walang emosyon. "Hindi ako tatayo hanggat hindi mo ako pinapatawad, Maribel. Mahal pa rin kita. Ikaw lang ang tunay na nagmalasakit sa akin. Handa akong maging utusan mo rito, kahit tagalinis ng banyo, basta makasama lang kita ulit. Please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon." Pagmamakaawa ni Carlos habang ang kanyang mga luha ay gumagawa ng mga guhit sa kanyang maduming mukha. Huminga ng malalim si Maribel at tiningnan si Carlos ng diretso sa mga mata. "Hindi ako ang Diyos para magpatawad, Carlos. At mas lalong hindi na ako ang babaeng kilala mo. 10 taon na ang nakalilipas."
Ang asawa mong si Maribel, na handang isakripisyo ang lahat para sa'yo, ay pinatay mo na noong gabing umalis ka patungong Australia kasama ang kabit mo. Bahagyang lumapit si Maribel, ngunit sapat pa rin ang distansya para hindi siya mahawakan ng lalaki. Ang nakikita mo sa harap mo ngayon ay ang CEO ng kumpanyang binuo ko mula sa mga basag na pangarap na iniwan mo. Hindi kita kailangan dito, Carlos. Hindi ka na bahagi ng buhay ko at hinding-hindi na muling magiging bahagi nito. Muling humagulgol si Carlos. Ang kanyang katawan ay tila isang dahong tuyo na nilipad ng hangin. Maribel, maawa ka. Wala na akong pupuntahan. Tumingin si Maribel sa kanyang sekretarya na nasa likuran niya. Bigyan mo siya ng 500 piso. Kinuha ng sekretarya ang pera at inilapag ito sa harap ni Carlos sa ibabaw ng maruming semento. Iyan ay para sa pamasahe mo pauwi sa probinsya nyo o kung saan mo man gustong magpunta. Iyan na ang huling tulong na makukuha mo sa akin, Carlos. Pagkatapos nito, huwag mo na muling itatapak ang mga paa mo sa harap ng kumpanyang ito. Tumalikod si Maribel nang walang anumang pag-aalinlangan. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento habang pabalik sa loob ng gusali ay tila mga huling pako sa kabaong ng kanilang nakaraan. Hindi na niya pinansin ang mga sigaw at pagtawag ni Carlos sa kanyang pangalan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng katiyakan na ang kanyang buhay ay sa wakas ay kanya na muli. Nang makapasok siya sa loob, ang malaking glass door ay dahan-dahang sumara ng kusa. Isang simbolikong pagtatapos sa madilim na kabanata ng kanyang buhay. Mula sa loob, tanaw niya si Carlos na tila isang maliit na tuldok na lamang sa malawak na kalsada, habang ang mga guard ay dahan-dahang inilalayo ito mula sa kumpanya. Huminga ng malalim si Maribel. Pinalis ang isang hindi nakikitang alikabok sa kanyang balikat at muling naglakad patungo sa kanyang opisina. Tapos na ang laban. Ang hustisya ay nakamit na sa paraang hindi niya kailangang maging masama. Ang sapat na katarungan ay ang makita ang sarili niyang tagumpay habang ang mga nagtaksil sa kanya ay unti-unting kinakain ng sarili nilang karma. 3 taon na ang mabilis na lumipas at ang bawat araw na dumaan ay tila isang banayad na hagod ng pintura sa isang bagong obra maestra ng buhay ni Maribel. Nakatayo siya sa malawak na balkonahe ng kanyang bagong tahanan na nakaharap sa asul na dagat ng Batangas. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa pampang ay nagsisilbing isang oyayi, malayo sa ingay at gulo ng kanyang nakaraan sa Maynila. Ang amoy ng sariwang hangin at alat ng dagat ay nagpapaalala sa kanya na ang mundo ay malawak at ang kanyang buhay ay hindi na kailanman muling makukulong sa 4 na sulok ng isang madilim na kusina. Ang Maribel Rivera Foundation ay isa na ngayon sa pinakamalalaking sentro sa bansa na nagbibigay ng pag-asa sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at pagtataksil. Sa bawat babaeng nakikita niyang muling bumabangon, nararamdaman ni Maribel na ang kanyang sariling sugat ay tuluyan ng naghihilom. Hindi na siya ang biktima, siya na ang nagbibigay ng lakas. Lumapit si Tita Flor sa kanya, bitbit ang isang tray ng sariwang prutas. Ang matanda ay tila mas lalong bumata ang hitsura dahil sa kapayapaang tinatamasa nila. Inilapag niya ang tray sa maliit na mesa at hinawakan ng kamay ng kanyang pamangkin. Ang haplos ng kamay ni Tita Flor ay puno ng pagmamalaki at pagmamahal. Maribel, may balita ako mula sa kumpanya sa Maynila. Wika ni Tita Flor nang may mahinang boses. Nabalitaan ng mga tauhan natin na si Carlos ay nakikitang nagbubuhat ng mga sako sa pier. Madalas daw siyang nakaupo sa kanto, tulala at laging may hawak na isang lumang papel na halos hindi na mabasa, ang kopya ng annulment niyo. At si Stella naman. Napatunayan ang kaso niyang estafa sa Melbourne. Nakakulong siya ngayon sa Australia at wala ring gustong tumulong sa kanya. Huminga ng malalim si Maribel at tumingin sa malayo.
kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Walang pait sa kanyang mga mata, wala ring bakas ng saya sa narinig na balita. Ang tanong na, napatawad mo na ba siya? Ay tila wala ng saysay. Ang tunay na pagpapatawad para kay Maribel ay hindi ang pagsasabing, ayos na tayo, kundi ang pagdating sa punto na ang pangalan ng taong nanakit sa'yo ay hindi na nagdudulot ng anumang emosyon. Ang paglimot ang pinakamataas na uri ng hustisya. Hindi ko na siya iniisip, tita. Tugon ni Maribel. Ang boses ay matatag at puno ng kapayapaan. Ang galit ay isang pabigat na hindi ko na gustong dalhin. Malaya na ako at ang kalayaang iyon ang pinakamahalagang bagay na nakuha ko sa lahat ng nangyari. Hinawakan ni Tita Flor ang kanyang balikat at nagwika ng isang huling chichi. Ang halaga ng isang babae, Maribel, ay hindi nasusukat sa lalaking kasama niya, kundi sa lakas niyang tumayo kahit iniwan siyang mag-isa. Ang bawat luhang pumatak sa iyo noon ay naging mga perlas na nagpapakinang sa iyong pagkatao ngayon. Isang maliit ngunit tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maribel. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang ganap na kapanatagan. Alam niyang ang kanyang kwento ay hindi nagtatapos sa paghihiganti, kundi sa pagtuklas muli sa sarili. Ang bawat sugat ay naging bahagi ng kanyang kagandahan at ang bawat pagkakamali ay naging hagdan patungo sa kanyang tagumpay. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagbibigay ng kulay kahel sa buong kalangitan, itinaas ni Maribel ang kanyang mukha upang damhin ang huling init ng liwanag. Wala nang takot sa bukas, wala nang pait sa kahapon. Siya si Maribel Rivera, isang babaeng namatay sa gitna ng pagtataksil, ngunit muling nabuhay bilang isang reyna ng kanyang sariling tadhana. Ang kwento ng kanyang buhay ay hindi na isang trahedya, kundi isang awit ng tagumpay na aalingaw-ngaw sa puso ng bawat babaeng nangangailangan ng lakas upang muling bumangon.